Yo, what's up mga katropa? Panibagong vlog na naman tayo, no? For today's review, ito, dumating na sa wakas yung Aerox SP or Aerox version 3 dito sa may Iloilo Rev Zone, no? So ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon na i-review natin itong bagong Aerox na inaabangan ng lahat. Sa wakas, dumating na rin dito sa Iloilo kasi nauna yung Luzon. So ngayon, nandito na sa harapan natin at i-review natin. Let's go! Sa pandaan, antique, isang vlogger na totoo. Si Automoto PH, maasahan mo. Car reviews, motorcycle reviews, sa kanya matutunan sa bawat video. Sigurado kang hindi ka malulugi man. Maingat at matapat sa bawat salitang binibitawan. Pag-asa ng mga motorista, laging tinutulungan. Kahit anong brand o model, lahat sinisilip. Si Automoto PH, sa kanya ay laging may hatid. Automoto PH, sa kasaday gabay, mabait at totoo, sa lahat siya'y tunay. Sa car at motorcycle review, walang kinikil. Unang-una mga tropa, dito tayo sa kanyang harapan, no? Yung kanyang visor, ayun. So, walang nagbago. Tapos na-notice ko lang din, eto, pantay na siya kasi naka-dual disc brake na siya mga tropa. Tapos dito naman sa kanyang harapan, no? Yung pinaka tinatawag nila na V shape niya. Nag-iba na rin talaga yung forma niya. Tsaka na-notice ko or kung makikita nyo sa personal, napakalapad na siya, lumapad na siya kumpara mo sa version 1 tsaka sa version 2. Dito naman tayo sa kanyang ilaw. Ayan o, yung kanyang ilaw. Naka LED na rin yung kanyang signal light. Tapos itong projector niya, ayan o, projector na rin yung kanyang headlight. Tapos meron siyang daytime running light dito. Ayan. So, maganda yung itsura niya. Ayan. Tapos dito, meron na siyang built-in na winglet. Dito sa may SP version, meron siyang red na kulay. Match siya sa sticker, tsaka sa may mags. Tapos dito, na-notice ko rin mga tropa sa kanyang front suspension, no? Tumaba yung kanyang suspension kumpara mo dun sa unang version. Tapos syempre, ABS to kasi ito yung SP version. Ayan. Single channel ABS lang siya, nasa front lang siya. Ayan. Ito yung kanyang pinaka-preno. Single pot caliper pa rin siya with ABS. Tapos meron na siyang traction control sa likuran. Siyempre yung size ng gulong ganun pa rin, 110/80 by 14 sa front. Dito naman tayo sa tagiliran niya mga tropa. Yan, kung nakikita nyo, ito yung itsura niya. Kasi yung sa version 2, dumiretso yan dito. Ngayon, parang siyang sa version 1 na maiksi. Pero sa version 1, dito lang yan. Ito, pinahaba na konti. Siyempre, yung SP version, naka-emboss yan. No? Yan. Naka-emboss siya. Hindi siya ordinary na sticker lang. Tapos dito, meron kang makikitang parang hasang. Ayan o. Naka-forged carbon yung design ng kanyang hasang. Ayan o. Diba? Mas nakakaganda tingnan siya. Tapos nakakadagdag forma na rin. Tapos dito naman sa kanyang stepboard, iniba na rin yung design. Tapos napansin ko, meron ditong extension or natawag na parang back step. Ito nagagamit to kapag sa racetrack, kung mag-racing ka, banking, ganun, magagamit mo to. Kasi yung una, walang ganito. Kaya talagang in-improve ni Aerox yung kanyang stepboard. Tapos, yung una ko pang napansin mga katropa dito, yung kanyang yung side na fairing, kasi yung unang labas, yung version 1, Z yung dito niya, Z. Tapos dito naman sa version 2, X. So itong version 3 naman ay parang pinagsamang X tsaka Z. Yan. Ito yung ano, parang X siya, ganun. Tapos parang Y na rin. Ayan, Y. 'Di ba? Ayun. Parang pinagsama-sama na nila yung letra X, Z, tsaka Y, parang ganun. Ganun pa rin naman yung pillion step niya. Same naman, walang pinagbago. Ganun pa rin yung design. Tapos dito naman tayo sa kanyang radiator cover. Binago na rin. Lumabas na rin yung kanyang cap dito, yung takip. Tapos na-notice ko,
kung sa malapitan, para siyang carbon, no? Yung detailed ng pagkakagawa ng plastic, ayun, no? Diba? Parang carbon siya. Ayun, no? Diba? Astig. Parang glossy siya, hindi siya katulad dito na matte. Ano, may pagka-glossy siya. Ayan, kitang-kita niyo yung reflection ng kamay ko. Tapos ito, yan, meron pa rin naman siyang same sa version 2. Nagdagdag tahimik ba, tsaka environmental friendly yung kanyang binubugang sa tambuso. Tapos dito naman tayo sa tambucho, sa cover niya, ay ganun pa rin naman. Wala namang pinagbago. Yan. Plug and play lang din naman daw ito, sabi ni Sir Mel, yung tambucho ng version 2 sa version 3. So dito naman tayo sa bandang likuran, no? Ayan, no? Ito, pinaiksi na rin nila to. Itong pinaka rare na fairing, no? Tapos dito naman tayo, syempre naka-sub-tank suspension. PYB yan, mga tropa. Tapos ito ang inaabangan ng lahat. Malaking pagbabago ng Aerox. Yun, naka-disc brake na rin. Tapos naka-traction control system na rin siya, mga katropa. Tapos 140 by 7014 pa rin yung kanyang gulong. Walang pinagbago dun sa may unang labas ng Aerox. So dito naman tayo, mga katropa, sa pinaka-mud flap niya. Napansin ko, meron siyang parang matigas na bagay. Ito. Ano? Parang nakadikit itong mud flap niya na rubber dito sa may plastic. Ano? Siya. Para protection doon sa may YE-CVT na motor. Ano? Parang starter daw yan tawagin, sabi ng iba. Pero naka YE-CVT yan. So ayun, naka dikit siya dito. Ano? Kaya hindi siya magalaw. So iwas talsik dito sa loob na motor, no. Ayan. So ito, sabi ni Sir Mel, or na panood natin sa review sa may Indonesia, no more error 12 na daw to. So nakarekta na sa ECU yung pinaka-socket niya. Wala nang socket na nagkokos ng sunog na error 12. So rekta na siya doon sa ECU simula dito sa kanyang magneto sa loob. So ayun, in-improve na rin ni Yamaha yun na problema dati ng Aerox, na issue na yun sa error 12. Tapos dito sa kanyang radiator, napansin ko iba na rin yung design. So mas pinataba nila, parang mas pinakapal nila yung radiator. Ayan, no? Iba na rin yung radiator niya. Tapos na-notice ko rin ito, mga tropa, yung kanyang wheelbase humaba. Kita nyo yung clearance ng kanyang tapalodo sa gulong. Ayan, no? Malapit, di ba? Magkalapit. Ayan, no? So humaba siya. Panoorin nyo. Ayan, no? Di ba humaba siya? So dito naman tayo sa rear, mga tropa. So meron siyang LED na signal lights. So another improvement dito sa Yamaha Aerox. Tapos yung kanyang tail light, same na sa mga R series, from R15, R3, R6, R7, R9, R1, Sniper. Yan, same na, sporty na talaga yung itsura niya. So another pagbabago na naman doon sa previous version. Tapos yung kanyang rear fender, iba na rin, oh. Mas sumaba siya. Talagang iwas talsik na yan. Kahit naman sa version 1, version 2, wala naman talsik yan. So dito naman tayo sa kanyang crankcase or sa kanyang YE-CVT. So ito, malaking pagbabago. Iba yung crank shell niya, or iba yung shell ng air cleaner. Tapos iba na rin yung shell ng kanyang crankcase cover. So merong yung quality niya, ayun, no? Glossy, parang marami siyang detailed na tuldok-tuldok, ganun. Tapos may Yamaha na naka-hookit. Tapos yung kanyang gear oil, 100 ml lang. So isang bottle kasya niya sa may gearbox o dito sa kanyang, ayan, no? So ganun din dito sa kabila, ganun din siya. Sticker niya merong PVA. Ayan. Simple lang din.
Tapos side stand niya ganun din. Yung nagandahan ko dito, yung ito, yung parang back step niya, parang pag sinakyan mo to, parang sporty yung datingan. Yan. So mga katropa, dito naman tayo sa ilalim ng kanyang U-box o mamaya na yan. Unahin mo natin dito sa upuan. So ito yung quality ng kanyang leather. Ayan o. So meron ditong parang anti-dulas. Ayan. Tapos meron na siyang Aerox na naka-emboss dyan. O tingnan naman natin yung U-box. Ayan. Yung U-box niya, halos wala namang pinagbago sa unang version tsaka sa version 2. Ganun pa rin naman. Kasya pa rin naman yung helmet kasi malalim. Malalim yung butas. Ayan o. So, meron pa rin siyang drain plug. So, tingin ko kasyang-kasya na naman yung helmet. So, na full face Tapos dito yung kanyang battery. Dito naman yung kanyang remote. Ito naman yung chassis number niya. Ayan siya mga tropa. So, ito na-notice ko rin dito mga tropa. Ito yung part na to. Iba na rin. Hindi kasi katulad nung nasa version 2, madaling mag-fade yung pinakadulo nito. Tingnan natin dito sa version 3 kung ganun din yung issue. Nag-fade to. Tapos, ganun pa rin naman dito yung grab niya. Mag-center stand. Ayan ganun pa rin naman. Dito siya. Dito tayo mga katropa sa kanyang panel, no? Ito, activate natin. Ayun. So, ito na pansin ko, color display. Yung background niya black. Kasi hindi siya nasisinagan ng araw, nasisikatan ng araw. Bale, automatic kasi siya yung kanyang dim. Pag maliwanag, nasisikatan ng araw, nagiging white yan. Ayo mga tropa, dito magamit mo talaga to. Gamit mo talaga tong function na to para dito sa TFT color display. So ito yung tinatawag na home. So ayan coolant, ayan. Average fuel. Ayan. Tapos back mo lang. Tapos ayan yung track mode. Kapag nasa circuit ka, magagamit mo to. Ayan press mo lang yung check. Stop ka lang, ganon. Diba? Ayan ba't iba yan? Dito lang yan home. So ito yung pinaka normal niya na speedo. So ito yung mga usual na talaga sa R1 mo makikita or sa ibang big bike ng Yamaha. Tapos dito yung kanyang time. Tapos dito naman yung kanyang fuel consumption or fuel gauge. Trip 1. Ayan, yung trip time. Tapos yung ano niya, yung shift niya dito. Gagana yan 1, 2, 3. Kapag umaandar na, minimum yata na 50 or 60 km, gagana itong shift na to. Tapos dito naman yung mode niya, ito. Pag pinindot mo yan, may makita kang T mode. Ayan, yung T mode yan yung parang sa town lang, dito lang sa mga city or mga chill ride lang. Pag S mode naman, ito yung sport, gusto mo talaga ng walwalan, yung talagang mabilisan, karera, ganun. Ayan, trip 1, trip 2, ganun. Coolant. Dito naman yan. Average fuel. Yan lahat. So, nandyan lahat ng mga detail. Ayan, yung battery. Odo, 0 yung odo niya. So, fuel consumption, fuel gauge, TCS, naka-on yung TCS. Pwede mo naman niyang i-off. Yan. So, music, navigation, notification, weather, setting, ayan, dito yan. Tapos, kompleto yan mga tropa. So, kung back mo lang, kung pipiliin mo yung weather, check lang ng check yan.
Tapos kung mag-ano ka naman, magbaback ka naman, ito lang yung back mo. So, ayan o. Balik na siya sa normal. So ang notice ko rin ay yung RPM niya, ito hanggang 12 yung pinaka-max niya, red line niya. Kasi dati hanggang 10 lang yan. So kapag ni-remap, kayang mag 12. So additional power talaga siya. Kasi yung unang version hanggang 10 lang siya. Kahit ma-remap, 10 lang talaga yung sagad ng RPM niya. Kasi ito, 11 and 12 meron siya. So pag ni-remap, kaya niyang tanggalin yung speed limit hanggang 12. So kaya niyang pabilisin yung motor. So dito yung ABS, tapos signal light. Tsaka na-notice ko rin mga tropa, yung signal light niya maganda kasi dulo tsaka dulo. Ayan yung signal light niya. Diba? So dito naman na-notice ko mga katropa. So ito yung design ng kanyang panel oh. Parang nakalutang, parang naka 3D emboss. Parang pinatong lang siya, parang floating dashboard yung tinatawag. Parang yan yung uso sa mga sasakyan ngayon eh, nakatayo lang sa dashboard. Tapos ito yung pinoproblema ko dati. Pag umulan, baka mapuno yung tubig dito. Yan. Kasi may butas. Nung sinilip ko pala doon sa loob, ayun, hindi lang makita sa video. Meron siyang parang drain doon na butas na maliit. So kapag umulan, hindi mapupuno ng tubig to. Meron siyang butas. Yun nga lang, sana hindi mabarahan. So hindi siya mapupuno ng tubig. Hindi siya mapupuno ng tubig dito. Kasi meron siyang drain plug doon, dalawa, ayun, kabila tsaka kabila. So hindi natin alam kung saan didiretso yung tubig. Siguro meron siyang hose doon sa loob. So ayun, na-solve problem na rin yung isip ko, na akala ko mapupuno ng tubig to, yung pala may drain din doon. So sa wakas, nakita natin sa personal, nakita na natin kung may drain ba or wala. So ayun, maganda. Off natin, try natin i-off. Ayun, tapos check naman natin yung fuel. Press na lang. Ayan o. Yung kagandahan nito, dahan-dahan yung pagbukas nya. Hindi nabiglaan. 5.5 pa rin naman yan. Ayan o. Tapos may lagayan dito. Ayan o. Diba? So binago na talaga lahat. Ang ganda talaga nito. Oh, ang ganda ng Aerox. Mapapasa na all na lang sa nakabili agad. Sana all! So mga katropa, tingnan naman natin yung seating position nitong motor na to. Kasi meron siyang back step. Yung sinabi ko kanina, yung ito. Oh, yan. Yan yung back step niya. Tingnan natin yung itsura ko kapag nakaupo ako sa motor na to. Umpisahan natin mga katropa sa kanyang position o seating position niya. Ayan o. Kung nakikita nyo, yan yung normal na seating position. Yung paa ko nandun sa may gitna. Tapos kung gusto nyo naman yung racing position or back step position, ayan o, yung racing na tinatawag, pwede dyan sa may pinaka back step niya, dun sa tinuro ko kanina. Kaya mas maganda, meron siyang extension na nakatalikod yung paa mo. Kasi kapag nangalay ka, pwedeng ganyan. Kasi yung sa NMAX, yung kanyang extension ng footboard niya ay nasa harapan. So ayan o, kung makikita nyo mga tropa, ang ganda ng pormahan ng Aerox kapag naka backstep position, lalo na sa cornering or sa racing, ganun, or sa mga rides nyo. Ayan, pwede niyang gamitin mga katropa. Iba naman yung kanyang pillion step. Ito naman, subukan naman natin kung yung paa ko ay nakatingkayad, kasi ako ay 5'5". So, ganyan yung yung paa ko. Medyo nakatingkayad ako mga tropa. Pero pag umadjust naman ako sa harapan, lapat na lapat naman yung paa ko. Yung normal na upo, ganyan, medyo nakatingkayad ako. Pero okay naman yan kasi meron naman tayong Aerox na version 1, halos di naman nagkakalayo sa height, no. Ganyan din yung aking paa, nakatingkayad na konti. Yakang-yaka naman. Kahit mga 5'1", 5'2", 5'3", kayang-kaya yan. Wag lang yung masyadong maliit, no. So ayan mga tropa.
So ayun mga katropa, na review natin tong bagong-bagong Yamaha Aerox na version 3 SP. So napakaangas ng itsura niya mga katropa. So ayun mga katropa, natapos na yung walk around review natin dito sa may Aerox SP version 3 2025 model. Salamat sa Repsol Iloilo yan sa pag-assist nila sa atin dito sa may motor na to, no. So ito nga pala yung down payment nito ay 30,000 pesos. Tapos yung kanyang monthly for 3 years ay 6,444. Tapos may 300 na rebate. Tapos yung sa standard naman ay yung down payment ay nasa 15,000. Tapos yung cash ng Aerox SP dito sa may Red Zone Iloilo ay mas mababa doon sa may Manila or sa SRP na 161,400 lang dito. Tapos yung SRP talaga ay 163,900. So mas mababa dito sa Red Zone Iloilo. Tapos yung standard version naman ay 124,400 compare sa 125,900. So ayun mga tropa, maraming salamat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel Automoto PH. Thank you and God bless.